Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters sa lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Shout out po sa inyo. But anyway guys, meron tayong upload videos update. Nako, malamang magre-react na naman ng mga DDS dito. Kahit sabihin mo credible yung source natin, sasabihin pa nila fake news daw, no, 'di ba? Kasi palibhasa gawain kasi guys ng ano yan ng SMNI. Alam niyo ang SMNI, hinahangaan ko dati yan, pero ngayon hindi na kasi grabe kung magpakalat ng fake news, hindi mo alam kung saan nila kinuha yun, no? Grabe ang tindi. So dahil dito, kung nakikita ko, nagkaroon po ng deliberation ang budget ng DepEd, no, ni si Secretary Angara. Nako, mga kababayan, naungkat ang lahat ng mga ang mga naiwan ni dating Secretary DepEd Sara Duterte. Nako, matindi ito mga kababayan ha. Tapos ito kung makapagpuri itong mga alipores niya, wagas mga bes ha, parang ang dating ay malinis. Basahin natin kung ano ito mga kababayan ha. Ang sabi po dito guys ng PTV4 ha. O paglilinaw natin PTV4 ang pero ipakita ko sa inyong mamaya yung balita ng GMA News, no? Sa pagdalo ng mga opisyal ng Department of Education DepEd sa kanilang panukalang budget para sa taong 2025 na talakay ang 2023 confidential funds na ang kagaruan sa ilalim ng pamumuno ni dating kalihim nito ni Vice President Sara Duterte. Oh my goodness. Grabe guys ha, antindi. Pero i-upload ko din yung deliberation ng budget na yan. Sabi po dito guys, tuloy, aminado ang ilang opisyal ng DepEd na hindi nila alam kung paano ginastos ni dating kalihim ang pundo, giit ni DepEd Undersecretary for Finance, Annalyn Sebella. Tanging cover letter lang ng liquidation report ang ibinigay sa kanya. Kaya pala mga kababayan na, itong, itong pagdinig nung budget ng OBP itong nakaraan na hindi sumagot si Sara Duterte. Alam niyo ba nasabi po natin na talagang tinangka niya, hinarang ang COA sa pagbibigay ng duplication copy sa Kamara. Hinarang niya yun. Nagbigay siya ng nagpadala siya ng liham sa COA na wag daw bigyan ang Kamara ng duplicate na copy tungkol dito sa confidential fund. Yun pala. Ito, nabunyag dito sa deliberation ng budget ng DepEd 2025. Nako, matindi mga bes. Nakakalungkot. Biro mo ha, panahon pa ng ama niya. Nakatingga yung mga computer sa warehouse. Ang mga Nutriban inamag. Yung mga gatas, hindi pa dinistribute ni Sara Duterte. Ang masaklap dito mga kababayan, yung mga computer na panahon pa ni Digong, nakatingga sa warehouse. My goodness, kawawa ang mga teacher. Umaasa sa wala. Antindi, ewan ko na lang, no? So, tuloy, samantalang humarap din ang bagong liderato ng DepEd na si Secretary Angara sa pagdinig kung saan kinumpirma nitong hindi sila hihingi ng confidential funds para sa kanilang 2025 budget. Sus Mariusip. Actually, no, kay Sara Duterte, ang laki ng budget ng DepEd, no? Halos pareho lang itong budget na hiningi ni Secretary Angara. Pero alam nyo, magtataka kayo, bakit walang major project ito si Sara Duterte sa DepEd, no? Hindi natin alam kung ano ang nangyayari. So, dahil dito mga kababayan, tuloy, sabi po dito guys, yan, confidential fund noong 2023, hindi alam ng DepEd kung saan ginastos ni BP Sara. Ang gulo. Ang gulo ni Madam Sara talaga, no? Tapos kung umasta sa deliberation ng budget ng OBP, kala mo, siya ang may-ari ng Central Bank. Naloka ako. So, dahil dito mga kababayan, ito, another updates natin. Ayan, sabi ng People's Tonight. See? Tingnan mo. Nakita yun, guys. Nakakalungkot. Tinapay, palaman, insekto. What the heck? Palaman ng tinapay, insekto, di kayo naloka. Ito
O, sa mga DDS, kung hindi kayong kumbinse, puntahan nyo ang COA para maniwala kayo. Batay sa COA report, 21 school division offices, ayan, ang nag-report ng mga anomalya o issue particular sa delivery at procurement ng gatas at iba pang mga nutritious food products na gagamitin sa naturang programa. Agay. Napag-alaman din ng mga state auditor na mayroong mga expired na produkto sa DepEd offices sa Metro Manila, Central Luzon at Northern Mindanao, habang mayroon namang nakitang insekto sa loob ng mga tinapay sa Aurora SD. What the heck? Grabe, guys, biro mo yan. Samantalang yung mga teachers umaasa kay Sara Duterte nung that time na yan. Oh my god. Tingnan nyo naman, guys, oh. Oh, auditor na mayroong mga expired na produkto. Anak ng kwago. Saan kayo makakitang ganito? Parang walang pinagkaiba din kay ano, guys, yung sa ano yun, yung Yolanda victim. Yung mga donation ng mga relief goods that time, napanis din. Tinapon, binungkal sa lupa. Kasi nga katweran ni Marojas that time, dapat kailangan ng permit para ma-release yung pagkain. Oh my. Sa ganung kasakuna, kailangan mong permit. Tapos ito, guys, napakadali na i-distribute ito kung tutuusin. Kung gumalaw lang talaga si Sara Duterte. Grabe. Kailangan ng mga estudyante yan. Oh, expired na produkto. Inamag. Sabi nga nung isang congressman na sa deliberation ng DepEd budget. Sus, grabe. Kayo, mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Kaya minsan, mapapag-isip ka, what if, no? How much more kung siya ang naging pangulo? Anong mangyayari? Parang si Kurimaw lang rin tayo. Balik na naman tayo sa, guys, back to zero. Sayang yung pinaghirapan ni Pangulong Marcos Jr. pag nagkataon. O ayan, tuloy. Bukod dito ay nakitaan din ng problema ang mga produktong dumating sa Misamis Oriental at Bulacan na napag-alaman ding hindi nagsagawa ng arawang feeding activities. Ay, shit. Alam niyo, guys, no, I am Marcos loyalist, no? Hindi ko pwede po sisihin si Pangulong Marcos Jr. kung bakit nilagay niya si Sara Duterte bilang sekretary. Bakit? Kaya niya nilagay yon, no? Dahil kasi nga sila, 'di ba? Magka-unit team sila, magkatambal sila, magkatandem sila. Yun po ang dahilan yun, kaya nilagay niya si Sara Duterte. Although alam din naman siguro ng Pangulo na wala siyang sapat na kaalaman sa pamumuno, at si Sara Duterte rin naman na nagsabi na wala siyang idea, wala siyang kaalam-alam sa pamumuno. Sus, alam nyo, kahit nilagay siya ng Pangulo sa DepEd, dapat tinanggihan niya na hindi ko kayang mamuno. O bigyan mo na ako ng trabaho sa mas madali. O, see? Tapos gusto nyo magiging Pangulo? Ay, si Pangulong Marcos Jr., hindi natin pwede sisihin kung bakit nilagay niya yan. For the sake of katandem niya, kaya siguro ganun, no? So, dahil dito, nakakalungkot mga kababayan, 'di ba? O yung dumating na produkto, ano ang problema, O, grabe, antindi, ewan ko. Nako, siyempre, kahit sabihin mo tama, ang nakalagay dito, pag napanood ang mga DDS, sasabihin, political politicizing na naman, or political motivating, o political harassment, namumulita ka kasi malapit na eleksyon. Ganun laging katwiran nila O, kahit walang eleksyon, ganun pa din. Mabibisto yan. Yung mga anomalyang na iniwan kay Secretary Angara, di kinaloka. Tuloy. O, sabi ng COA, ayon sa COA, maaaring magresulta sa non-completion ng full cycle ng feeding program ang delayed na implementasyon ng SBFP na mangangahulugan hindi makakamit ang target ng programa na makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mag-aaral sa buong bansa. Talaga naman, no? Siyempre, itong issue na ito, guys, nakarating kay Pangulong Marcos Jr. yan. 'Di ba? Siyempre, kahit sabihin mo ang Pangulo hindi nagsalita, natural, nakikita mo rin ang dismayado niya. Alam niya
ang nangyayari. Kaya, well, ako, masasabi ko siguro, no, hindi siya pwede maging pangulo. Kaya wag na kayo mag-ambisyon. Maawa kayo sa Pilipinas, hindi naman magaling talaga si Sara Duterte mamuno. Kung talaga siyang magaling sa mamuno, dapat magaling sa mamuno bilang sekretary ng DepEd. Kasi buong Pilipinas yan. Doon mo makikita ang isang leader na talagang magaling mamuno. O dyan dyan pa lang nakikita nyo mga kababayan Sampul lang yan. At least nakita natin na may idea na hindi talaga siya pwedeng magiging leader ng bansa. Oh my goodness. Kawawa ang Pilipino pag siya. Di ba? Wag na kayo mag-ambisyon. Maraming magagaling kaysa sa kanya. Wag niyong ipigpilit yung gusto niyo. Tapos sasabihin nila, paninira. Anong paninira? Kayo naman. 'Di ba? Kung may paninira dito, doon magreklamo kayo sa COA. Ito, inilalabas lang natin dito para malaman po ng sambayan ng Pilipino. Para pagdating sa eleksyon, magiging aware sila kung sino dapat ibubuto. See? Ito, lack of experience. Parang, wala siyang kaalam-alam sa pamumuno. Sayang lang talaga. Sayang lang yung mga bumuto sa kanya. Ayan tingnan nyo. Ilang halaga yan? 5.9 billion DepEd feeding program ni BP Sara, maraming issue. Ay, sus, Maria Joseph. Alam nyo naman ang mga DDS. Kahit mali, ginagawa nilang tama. Ang tama, ginagawa nilang mali. Bakit? Kasi, puon nila yan kahit palpak ang kanyang pamumuno, tama pa rin sa kanila. Ganon sila kadibuted sa kanya. Pero hindi rin nila iniisip ang epekto nito sa mamamayang Pilipino. Itong kapalpakan na pamumuno, di ba? Pag ang isang leader palpak mamumuno, apektado ng buong sambayanan yan. Yan ang pakatandaan nyo. Sabi dito, 5.9 billion DepEd feeding program ni BP, maraming issue. Ayon sa 2023 report ng Commission on Audit, which is ang COA, kabilang sa mga issue sa school-based feeding program, ayan, ang mga sumusunod, delayed implementation ng regular ang milk feeding components, non-compliant sa technical specification at non-reprogramming ng unutilized funds. Sabi po guys ng People's Tonight. Grabe. Antindi mo, madam. Antindi mo, inuna mo pa yung isang kaibigan na books mo kaysa sa new books ng public school. Wow. Antindi naman ito guys ito pa. Ayan basahin natin Sabi po ng Inquirer.net. Sabi ng Inquirer sabi ng Inquirer.net mga kababayan, the Commission on Audit has ordered the Department of Education to immediately remit to the government sum 12.3 billions from its 2023 budget that was suspended, and this allowance due to the agency's failure to adhere to certain bidding processes and meet its target for various projects. Ay, sus Maria Joseph. Pinapabalik sa kanya, mga kababayan. 12.3 billion. Ang laki niyan, mga bes, No, ang laki yan, Mahaba ito, pero short lang. No? Ayan, COA. DepEd, return 12.3 billion. Misused budget. Ay, sus Maria Joseph. Anong kapalagay nyo dito mga kababayan? Ano na nangyari kay madam? Alam nyo ito si Sara Duterte. Alam nyo guys, lahat naman ng tao pwede magiging pangulo Kailangan sa isang magiging pangulo is very well experienced, madiskarte, at maparaan sa lahat ng mga bagay. Kasi kung mayroon kang talino, sabi ko sa iyo, tingnan mo si Pangulong Marcos Jr. Tapos ngayon sasabihin nyo, BBM resign? BBM resign for what? Ipalit nyo yung walang alam? Sa tingin nyo kaya, papayag ang mamamayang Pilipino ngayon pa nagkakalat ang mga issue? Sus, Maria Joseph, sa tingin nyo, papayag kami naman? Ang ganda nga ng takbo ng ekonomiya, although sa mga pagtaas ng bilihin ng yung mga pangunahing bilihin mataas, natural dahil nasa global crisis tayo. 'Di ba? At least si Pangulong Marcos Jr., ginagawa niya yung trabaho niya.
Oh, tapos kung anong issue ano nyo, ibabato nyo sa kanya. Tapos yung ini-issue nyo pa kaysa may sakit. Tapos yung 5,500 na flood control. Bakit? 6 years na muno si Digong. 11,000 na flood control. Bakit nabahaan pa ang Maynila, buong Maynila? O di parang wala rin tayo nararamdaman doon sa 11,000 na flooding control niya. Bakit binaha pa rin ang Maynila? Bakit binaha pa din ang Davao? Nasaan yung 11,000 na yan na flooding control? 2 point something trillion yata ang halaga ng mga flooding control niya. Bakit ano nangyari? Bakit nabahaan tayo? Ay yung 5,500 flooding control ni Pangulong Marcos Jr. hindi lang sa isang lugar, buong Pilipinas yan. Kasulukuyang ginagawa. Kayo naman, yung mga ibang project ni dating Pangulong Digong, tinutuloy niya. Hindi kayo nagpasalaman? Hindi nyo malang binuksan yung isip nyo? Kung ibang pangulo yan, hindi niya na tinuloy. Yan ang hirap sa inyo, no? So, yun guys, ano? So, kailangan, ibabalik niya yung 12.3 billion. Budget na yan. Ito, napupuna si Sara Duterte dito, guys, sa hindi tamang paggastos. Lalo na po yung 73.28 million. Ayan. Diba? Kasama yata dyan. Hindi nagastos ng tama. Parang hindi siya sumunod sa rules. Kasi may batas yan may rules yan Kailangan gastusin mo ayon po doon sa nakasulat. Sa rule and regulation kung paano, saan gastusin yung mga budget funds. Yung mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Pero pag ginastos mo yan na hindi naaayon doon sa batas, patay ka ngayon. Baka itoong way magiging ma-impeach siya. Sa dami-dami ng issue ni Sara Duterte, mga kababayan, do you think, there's a possible ma-impeach siya? Well, I think, yes, para sa akin. Pero, no, dapat, kumbaga, i-defend niya yung mga issue laban sa kanya tungkol dito sa mga disallowance na ito. Dapat kumpleto yung resibo kung saan niya ginastos ang pera at i-presenta niya sa COA or saan man yan. 'Di ba? Para nang sa ganun na tama ang paggastos niya ng budget ng DepEd that time or saan man. 'Di ba? Dahil kung wala sa maipakita, ay ewan ko na lang, alam nyo na. 'Di ba mga kababayan? Itong mahirap no. Yan ang hirap sa inyo mga DDS. Kung makapagpuna kayo kay Pangulong Marcos Jr., malinis yung puon nyo. Tingnan nyo naman ang issue ngayon. Tapos sasabihin nyo na naman sa akin, fake news. Wow. Kayo na ang malinis. Kayo na ang tama. Lahat ng mga nagpapakalat ng credible na balita, mali. Kayo ang tama. SMNI ang tama. Hindi fake news. Ganon. Grabe. So, yun guys. Ito lang ang aking pinaka-latest updates video sa inyo. Pero, panoorin nyo itong balita ng GMA News. Okay? See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Anong kapalagayan nyo dito guys? Hindi kayo mapalagayan, no? Eto na. Noong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Sa audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuuang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Base sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 billion pesos. Ayon sa COA, ang notice of suspension ay mga transaksyon o account na mukhang iligal, hindi nararapat o irregular kung hindi ito may papaliwanag ng husto. Nagpapalabas naman ng notice of disallowance ang COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil illegal, irregular, magarbo at iba pa ang pinagkagastusan. Nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue o receipt na kailangan matanggap ng ahensya dahil sa kakulangan ng appraisal, assessment o collection.
Base sa COA report, karamihan ng mga hindi na settle na notices noong 2023 ay sa DepEd regional offices. Batay sa 2023 audit report sa ahensya, 192 lang sa target na 6,379 classroom ang naitayo ng DepEd noong 2023. Sa 7,550 classroom naman na dapat i-repair noong nakaraang taon, 208 lang ang natapos. 2,135 ang kasalukuyang nire-repair, habang 5,207 ang hindi pa sinimulan. Hindi rin daw natapos ang 76 sa 98 na pasilidad ng Last Mile Schools program para sa mga liblib na lugar kahit pa nabayaran na ang mobilization fees na mahigit 200 million pesos. Wala pang komento ang Office of the Vice President sa ngayon. Sa isang statement, sinabi naman ng DepEd na may printed copy sila ng report mula sa COA audit team. Bukas daw ang Consolidated Annual Audit Report dahil kailangan pang sumagot ng DepEd management sa pamamagitan ng Agency Action Plan and Status of Implementation. Nagsasagawa raw sila ng consultation at coordination sa mga regional offices para dito. Magsusubite raw sila ng tugon sa COA sa katapusan ng Oktubre.